paghahanda at mga aktibidad sa nalalapit na Cooperative Month, ating tatalakayin kasama si Assistant Secretary Merla D. Paradillo, Board Member 3 and Acting Administrator mula sa Cooperative Development Authority. Asek Paradillo, magandang tanghali po. Magandang tanghali po sa lahat at sa lahat ng tagapakinig. Kumusta po ang inyong paghahanda para sa darating na Cooperative Month at ano po ang tema ng selebrasyon sa taong ito? Opo. Ang tema po ngayong taon na ito ay cooperatives pioneering the path to recovery amidst the modern challenges of climate change and food security. At tayo po ay abalang-abala dahil sa budget hearing at yung Co-op month, the whole month. Ang October po kasi ay inapprove sa batas na every October of every year ay isang selebrasyon ng Cooperative Month. So, lahat po ng regions natin at ang head office ay busy sa pag-siselebrar. Meron pong highlights dito sa head office. On October 13, yung Gawad Parangal sa mga natatanging kooperatiba sa buong bansa. At meron din pong first time na sa Co-op Month celebration ay magkaroon po ng job fair ang authority kasama ang Department of Labor and Employment. Marami pa po yung iba sa regions na dinadaan para meron din pong time ang mga officials na umikot sa buong regions para po sila naman ay makahalubilo at makita ang iba't ibang klase ng kooperatiba sa bansa. Speaking of job fair, ma'am, bilang bahagi nga po ng Cooperative Month, sabi nyo, magkakaroon kayo ng job fair na gaganapin po dyan sa SM Sky Dome sa October 16. Simultaneous po ba ito sa ibang rehiyon? At ano-ano pong mga trabaho ang inaasahang iaalok sa job fair na ito? Actually, hindi po siya simultaneous kasi first time po na gagawin ng authority. Kasama lang po natin dito ang Region 4A at ang Region 3 dahil ito ay malapit sa NCR. Pero inaasahan natin na sa susunod na mga taon ay magiging nationwide siya at magiging simultaneous. Maaasahan po ang mga technical na klase ng trabaho, administrative and supervisory and managerial positions na mahigit po ito sa 5,000 na mga opportunities na pwedeng a-applyan ng ating mga job seekers sa buong NCR, Region 3 and Region 4A. So ma'am, mula po sa temang yan ng Cooperative Month, ano po ang mga programa at prioridad ng Cooperative Development Authority sa food security bilang isa po ang food security sa prioridad ng ating pamahalaan? Opo. Ang Cooperative Development Authority ay naglaan po sa panahon ngayon dahil ito po ay directive ng ating presidente, ay 70% of our effort ay dapat mapupunta sa food security. So ang mga maliliit nating magsasaka, ito ay inipon-ipon natin para yung kanilang mga lote na maliliit na pagsasama-samahin natin para mas lumaki ang kanilang mga production. At meron ding assistance ang national government na ibinigay sa kanila at yung mga maliliit nilang samahan ay i-merge or consolidate natin para mas stronger ang ating mga cooperative farmers. So, base po dyan, ano pa po yung iba pang paksa at programang tututukan ng CDA hinggil naman po sa usaping climate change? Okay. Yung sa climate change, tayo po ay sumasali sa mga lahat ng kasi it's a whole government approach yung problemang ito, no? Sumasali tayo sa mga iba't ibang government office kung saan tayo ay nakikilahok sa kanilang mga programa. Pero tayo po sa CDA ay meron tayong isinulong, no? Tayo po ay naging principal proponent na ang bawat kooperatiba ay magkaroon ng framework for disaster risk reduction. Kasi nabigyan tayo ng opportunity na makasali sa isang conference abroad at doon natin nalaman na bakit nakabangon agad yung Japan during the tsunami. It's because of the risk reduction and they are prepared for it. So, piniprepare natin ang ating mga kooperatiba, naging principal proponent tayo dito na ang bawat co-op ay meron silang framework para sa kanilang member ng risk reduction risk reduction for disaster, and hindi lamang sa kanilang miyembro, kundi pati na rin sa community kung saan sila naroroon.
Okay, ito po importanteng katanungan rin. Ano na po ang update sa inyong nais na pabilisin ang proseso ng pagbuo ng mga kooperatiba po sa ating bansa? Yes po. Originally, ang aming requirements ay 14. Pero nung pumasok ang bago naming chairman, ay pinababa niya ito sa naging 9. Pero with the directive of the President, pipilitin namin ongoing ang ating pag-aayos niyan. Sana maging 5 na lang at depende na ito sa magiging co-op na papasok, kung gaano siya kaliit o gaano siya kalaki, doon din magva-vary ang kanyang requirements. So talagang sinisikap ng authority na tayo ay makatugon sa directive ng ating presidente. So from 14 members? No, Or requirements. Requirements? Oo, requirements po ito. Okay, so ano gusto nyong pababain sa 5? Ginawa ng 9, tapos ngayon pinag-aralan natin kung paano maging 5 na lang para mas easier and accessible sa lahat. Ilan po ba dapat ang miyembro ng kooperatiba? Basic na member ay only 15. 15. Okay. So, dapat hindi lalagpas or No, minimum. minimum sa 15? It could be 30, 50, 100, Yes, pero hindi siya bababa Hindi pwedeng sa 15. bumaba sa 15. Ilan na po ba Sa ang ngayon. members ng CDA? Sa ngayon, ang ating kooperatiba active ay more than 18,000 cooperatives. Wow. And close to 13 million members all over the country. So lahat po sila magpa-participate dito sa anniversary ng CDA? Lahat po ng co-op sa buong bansa. So may kanya-kanya din silang proyekto or Programs. Programs. Yes po, para sa members. At hindi lamang sa members, pati na rin yung community. Nakakatuwa po. Kailangan po talaga natin ng mga ganyan at malalo natin ma-advertise yun yung ginagawa natin mga kooperatiba. Tulad sa amin, Weng, no? ASEC Weng sa Ilocos. Sometimes I work with the cooperative na mga weavers po natin, yung mga manghahabi. For example, dyan sa Paway, Ilocos Norte, meron pong kooperatiba. So sama-sama po sila na mga manghahabi para mas lalaki rin po ang kanilang kita. Hindi Yes. ho ba? Ganun din po sa ating mga farmers. So ASEC Weng, tatanungin ko sana sa iyo kung ano ang mensahe. Ako pala to. Yeah. Ma'am, ano po ang mensahe niyo sa ating mga kababayan? Okay. Mula po sa CDA. Mula sa CDA, kami po, unang-una kami nagpapasalamat sa administrasyong ito na nabigyan pansin ang gaano ka-essential ang cooperative sa ating bansa. At hindi lamang din yun, nagpapasalamat din ako kay Engineer Guillen, no, sa NIA, kasi isa siya sa mga tumulong na ang Cooperative Development Authority ay matulungan na mapataas ang budget kasi maraming expectations sa CDA na hindi maibigay dahil sa kakulangan. Pero sa tulong po ni Engineer Guillen ay kami ay natulungan. So, yun po, salamat at sana po ay sama-sama nating tugunan ang panawagan ng ating pamahalaan na tayo ay sama-sama sa panahon ng mga challenge na ito. Hindi po ito kayang gawin lamang ng CDA o ng NIA o kung anumang isang government office, kundi tayo po ay sama-sama. Lahat po ng kahirapan na ating pagdadaanan, kung tayo ay sama-sama, madali at maayos na malagpasan. Yan. Atin pong nakapanayam si Assistant Secretary Mirla B. Paradillo, Board Member 3 and Acting Administrator mula sa Cooperative Development Authority. Maraming salamat po. Salamat din po ng marami. Thank you.